Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong mula kay Apostol Pablo, kahilingan para sa Kristiyanong alipin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa liham ni Apostol Pablo kay Filemon. Pambungad na pagbati. Mula kay Pablo, isang bilanggo alang-alang kay Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa ating kaibigan at kamanggagawa na si Filemon, at sa iglesia na nagtitipon sa iyong bahay, at ang ating kapatid na si Apapia, at ang ating kapwa-kawal na si Archippus. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan. Pag-ibig at pananampalataya ni Filemon. Kapatid na Filemon, sa tuwing nananalangin ako, binabanggit kita at nagpapasalamat sa aking Diyos, sapagkat narinig ko ang iyong pag-ibig sa lahat ng mga tao ng Diyos at ang pananampalataya mo sa Panginoong Hesus. Ang aking dalangin ay ang aming pakikisama sa inyo bilang mga mananampalataya ay magdulot ng mas malalim na pagkaunawa sa bawat pagpapala na tinanggap natin sa ating buhay kaysa ni Kristo. Ang iyong pagmamahal-mahal na kapatid ay nagdulot sa akin ng malaking kagalakan at labis na pampatibay loob. Pinasaya mo ang puso ng lahat ng mga tao ng Diyos. Isang pabor para kay Onesimus. Para sa kadahilanang ito, maaari akong maging sapat na prangka bilang iyong kapatid kay Kristo, upang ipag-utos sa iyo na gawin kung ano ang dapat gawin. Pero dahil mahal kita, sa halip humihingi ako ng pabor. Ginawa ko ito kahit na ako si Pablo, ang embahador ni Kristo Jesus, at sa kasalukuyan ay isang bilanggo din para sa Kanya. Kaya't humihiling ako sa iyo para kay Onesimus, na aking sariling anak kay Kristo, sapagkat habang nasa bilangguan, ako ay naging kanyang espiritual na ama. Sa isang panahon siya ay naging walang silbi sa iyo, ngunit ngayon, siya ay kapaki-pakinabang sa iyo at sa akin. Pinapabalik ko siya sa iyo ngayon at kasama niya ang puso ko. Nais ko sana siyang panatilihin dito kasama ko, habang ako ay nasa bilangguan alang-alang sa ebanghelyo, upang matulungan niya ako sa iyong lugar. Gayunpaman, hindi ko nais na pilitin ka na tulungan ako. Sa halip, nais kong gawin mo ito sa iyong sariling malayang kalooban. Kaya wala akong magagawa maliban kung pumayag ka. Maaaring si Onesimus ay nawalay sa iyo ng maikling panahon upang muli siyang maibalik sa iyo sa lahat ng panahon. At ngayon, siya ay hindi lamang isang alipin, ngunit higit pa sa isang alipin. Siya ay isang mahal na kapatid kay Kristo. Kung gaano siya kahalaga sa akin, at ganun din siya kahalaga sa iyo, kapwa bilang isang alipin at bilang isang kapatid sa Panginoon. Kaya, kung kasama mo ang iyong tingin sa akin, tanggapin mo siya pabalik
tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung may nagawa siyang mali o may utang sa iyo, singilin ito sa aking lista. Dito ko isusulat ito gamit ang sarili kong kamay. Ako si Pablo, ang magbabayad pabalik sa iyo. Siyempre, hindi ko dapat ipaalala sa iyo na utang mo ang sarili mo sa akin. Kaya kapatid ko, mangyaring gawin mo para sa akin ang pabor na ito, alang-alang sa Panginoon. Bilang kapatid kay Kristo, pasiglahin mo ako. Sigurado ako habang isinusulat ko ito, gagawin mo ang hinihiling ko. Sa totoo lang, alam kong masigit pa ang iyong gagawin. Sa parehong panahon, ihanda mo ang kwarto para sa akin. Umaasa ako na sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyong lahat at ibabalik ako sa inyo. Pangwakas na pagbati. Si Epapras na kasama kong nakakulong dahil kay Kristo Jesus ay bumabati sa iyo. At gayon din ang aking mga kamanggagawa na sina Marcos, Aristarco, Demas at Lucas. Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong ibinigay ni Jesus ang lahat para sa atin. Ibinigay ba natin ang lahat para sa Kanya? Naalala ko noong minsang pansamantalang pinamunuan ko ang project team ng kaibigan kong RCM dahil kailangan niyang umuwi sa bansa nila dahil may malubhang sakit ang kanyang asawa. Habang wala siya, sinikap ko sa abot ng aking makakaya na punan ang kanyang tungkulin sa pamamagitan ng pagreresolba ng mga problemang kinakaharap ng kanyang project. Subalit, naramdaman kong ayaw makipagtulungan sa akin ang kanyang team para marisolba ang mga problema kahit na ginugulan ko ng marahabang oras ang pakikipagtalakayan sa kanila. Pakiwari ko ay determinado silang magkibit-balikat at kontrahin ang aking mga mungkahi para resolbahin ang problema at ito ay hindi ko kayang tiisin. Naitanong ko tuloy sa aking sarili, bakit ba hindi huminahon at makinig ang mga ito upang makatulong sila ng malaki sa mabilis na pagresolba ng problema ng kanilang proyekto? Nagtataka ako kung bakit hindi nila kayang maging mas maalalahanin para sa kapakanan ng kanilang team leader na ngayon ay nagdadalamhati dahil sa malubhang kalagayan ng kanyang butihing may bahay. Habang nag-iisip ako sa problema ko sa staff ng kaibigan ko, biglang sumagi sa isip ko ang tungkol sa aking relasyon sa Diyos. Naitanong ko tuloy sa aking sarili, tinatrato ko ba siya gaya ng pagtrato sa akin ng project staff ng kaibigan ko? Tiyak na siya ay kadalasang nalulumbay sa aking kawalan ng pakiramdam sa kanyang mga alalahanin. Nasumpungan ko na lang ang aking sarili na nagbabrowse ng aking Biblia para sa mga talata sa kasulatan na tumatalakay sa paggawa ng isang bagay para sa kapakanan ng Panginoon. Mga gawaing alam ng mga mananampalataya ni Kristo
na makalulugod sa Diyos Ama. Di kalaunan ay nakita at nabasa ko ang mga talatang ito sa kasulatan tungkol sa mga lalaking nagbuwis ng buhay nila para kay Kristo. Una, si Stephen ay binato ng mga miyembro ng konseho ng mga Hudyo hanggang sa siya ay bawian ng buhay dahil sa matapang niyang ipinamuka sa mga miyembro ng konseho ang kanilang paglabag sa kautusan ng Diyos na sila mismo ang tumanggap. Basahin ang Gawa, 7 kabanata, mga talata 51 hanggang 54 at 57 hanggang 60. Ang tigas ng ulo mo, sinabi pa ni Stephen. Pagano ang inyong mga puso, napakabingin ninyo sa mensahe ng Diyos. Kayo ay katulad ng inyong mga ninuno. Kayo rin ay laging lumalaban sa Espiritu Santo. Mayroon bang propeta na hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga sugo ng Diyos na matagal nang nagpapahayag ng darating na kanyang matuwid na lingkod. At ngayon ay pinagtaksilan at pinatay ninyo siya. Kayo ang tumanggap ng kautusan ng Diyos na ipinasa ng mga anghel, ngunit hindi ninyo ito sinunod. Habang ang mga miyembro ng konseho ay nakinig kay Esteban, sila ay nagalit at nagngangalit sa kanya sa galit. Sa malakas na sigaw ay tinakpan ng mga miyembro ng konseho ang kanilang mga tainga gamit ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Itinaboy siya sa labas ng lungsod at binato siya. Iniwan ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa pangangalaga ng isang binata na nagngangalang Saul. Patuloy nilang binato si Esteban habang siya ay tumatawag sa Panginoon. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod siya at sumigaw sa malakas na boses, Panginoon, huwag mong alalahanin ang kasalanang ito laban sa kanila. Sinabi niya ito at namatay, at sinang-ayunan ni Saul ang pagpatay sa kanya. At ang ikalawa, si Apostol Pablo ay binato at iniwang patay dahil nangahas siyang ipahayag ang Ebanghelyo. Basahin ang Gawa, 14 na kabanata, 19 na talata. Dumating ang ilang Hudyo mula sa Antioquia sa Pisidia at mula sa Iconia. Hinikayat nila ang mga tao sa kanilang panig. Binato nila si Pablo at kinaladkad siya palabas ng bayan na iniisip na siya ay patay na. Kaya sa huli na pag-isip-isip ko, hindi ko pa sa buhay kong ito dumanas na umabot na ang buhay ko ay malagay sa bingit ng kamatayan dahil ako ay isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Pinahalagahan at tinumbasan ko ba sa pamamagitan ng salita at gawa ang pagpapakasakit para sa akin ng aking Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo? Ano-ano na nga ba ang aking nagawa para sa kapakanan ng aking Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo? Ano na nga ba ang naitulong ko para ipahayag ang mabuting balita para sa kapakanan ng aking Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo? Kung naitanong ko ito sa aking sarili, iyan din ang isang magandang tanong para sa ating lahat na dapat pagnilayan. Di ba, kabayan? At bago ako tuluyang magtapos, hayaan mo, kabayang, iwan ko sa iyo ang isang siping ito para sa iyong kamalayan. Ang ating misyon bilang isang Kristiyano
ay pasanin ang krus ni Kristo at gawin ang kanyang perpektong kagustuhan. Ang ibigin at paglingkuran ang Panginoon alang-alang kay Jesus. Wala tayong mas mataas na layunin na dapat tuparin. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.